Ang magandang Puerto Princesa, dito tayo sa area ng San Jose. Galing po tayo sa Robinson para makapag nag-grocery kami. Bumili kami ng dog food ng aming baby girl, si Puchay. Then, konting grocery. So, pasensyahan nyo na muna. Nagpa-practice pa lang ako ngayon magpa-vlog. So, first time ko kasi ito. May microphone. Tapos, so lahat pasensyahan nyo muna kasi mula sa editing ng voice, so lahat yung nag-a-adjust ako this time. So, ni-prepare ko yung sarili ko kasi para pagdating naman sa travel namin sa Vietnam, hindi naman nakakaya sa inyo. So, may mga inspiration ako na nagagaya tulad ng vlogger na si Marvin Samaco. Sabi nila kasi kapag supportive. So, yan yung mga bagay na yan nakaka-inspire sa akin. So, nakikita ko yung kanilang mga vlog na grabe well informative yung sinasabi nila old na nasa travel sila. Tapos, alam mo yun, yung bagay na salita lang sila ng salita, siging ka lalakad, tapos siging ka tingin ng view, tapos siging ka pipicture. So, parang hindi sila nauubusan na information. So, sa bagay na yan, grabe, inggit na inggit talaga ako. Kaya most of the time, day by day, every day. So, nanonood talaga ako ng kahit isang bisis lang, isang episode lang ng unlock vlog. So, sana tuloy-tuloy ito yung inspiration natin. So, ang pakay natin hindi mag-income dito sa mga hilig natin na to. So, wala sa atin yan yung sabing makapag-gain tayo ng income dito sa activity natin. So, hindi yun ang hangarin natin na sa atin lang. Mapagbigyan natin yung hilig natin sa buhay. Doon tayo magiging masaya eh. So, kasi ang kasiyahan din mo yung nabibili ng pera. So, ito. Dami ko nang nasabi. So, gamit ko ngayon yung aking microphone ng video camera. So, hopefully na magiging effective ito. So, naririnig nyo po. Then, mamaya, ano ba yung result nito ng recording ko? I-post ko rin sa YouTube. So, may first yung kahapon namin na video na post ko na. So, struggle ako sa pagpanapix size ng video kasi pag post namin sa YouTube, malabo, blurry yung video. So, nag-adjust ako ulit. Tinatan ko lang yung resolution. So, ayun, nag-okay naman. So, siguro, ewan ko lang dito. I-edit ko mamaya ulit para makikita nito. So, ito na sa area na kami parang tinigipad. Ito yung shortcut na daanan ng Robinson to South Road. Going to Welcon naman para to sa area namin kasi nasa Welcon yung bahay namin. So hindi ko lang sasabihin ay i-describe ko saan doon talaga banda kasi baka mamaya sundan nyo ako. Joke lang. Ito, ayan siya, South Road na to, Barangay Tinigiban. From Robinson, ito yon. Ayan, South Road yan. Ayan. So ito yung area nung karugtong ng video ko kahapon nung pumunta kami sa jogging. So ito yun siya. Andiyan sa unahan yung ano to, Santa Monica area. Ayan, supermarket. Ayan ito yung lokal namin. So highly urbanized city na rin naman na kami. So kaya ayun, may gwapo. So, kahit saang area ka, mabubuhay ka kasi nga maraming mga barbecue. Street food namin marami. Sarap yung mga barbecue dito. So, dito yung area na to. Kaya siya maraming tao kasi nandito yung Palawan State University. Tapos, nasa area na tayo ng Balayong Park. Sa unahan Balayong Park na yan. So pag nandito kayo sa Puerto Princesa, i-google nyo lang yan. Makikita nyo sa Google yung ano to. Yung... Ha? So
So ayan, makikita mo yun siya sa Google Map. Ito yung map-way of transportation. Yan yung jeep. Ah, may dito sa amin walang Grab pero meron naman kaming backride Palawan. So makakuha nyo din ba yun? Nasa Play Store din naman yung app niyan. Ito na yung area ng just sa unahan, malayong park na yan siya. Yan maganda mamasyal sa gabi. Same time mag-jogging sa umaga, sa hapon din pwede. Kasi yan ang pinaka sports complex namin dito. Yan ginaganap yung mga national games. Ayan siya Punta kami nagja-jogging araw-araw. Every other day. So tomorrow may jogging kami kasi kahapon, kanina wala. Hindi na dyan sa atin nagja-jogging. Hindi lang sa jogging kasi pwede kayo dyan mamasyal. May mga maraming pag-inik dyan si Mayor. Yung mga pa-fountain siya. Pwede kayo tumambay sa gabi. Traffic na kami dito. Ang mode of transportation dito sa Palawan, mayroong jeep, mayroong sa mga malalayong destination, mayroon ang bus, shuttle bound. Tapos, pag dito lang sa city, pag nasa Vietnam kayo, parang almost the same yung kasi maraming motor lang yung motorsiklo yung ginagamit. So, ganun na din siya, parang nasa Vietnam ka, parang nasa syudad ka, ang daming mga motor. So, pero manageable naman. Kasi nung sa Vietnam ako, hindi ako makatawid sa kalsada nung una kasi nga grabe yung motor. So, nasanay na lang ako nung bandang huli kasi nga ang mga motor na yung nag-a-adjust sa'yo pag tumawid ka, sila na yung kukusa na magahinto. So, parang ganun din dito. So, timing ka lang. Parang may tamang panahon sa panahon. Mula na siguro dito kanina kasi basa yung kalsada. So, ayun. Umulan nga. Basa. Almost 2 weeks na walang ulan dito kaya maganda na umulan ngayon kasi para ang alikabok medyo anong tawag doon? Basa yung alikabok kasi lumilipad masakit sa mata pag nasa tagulo kayo. Maganda pag nabasa ito ganito kalsada. Ayan, kahit Saturday ngayon mas maraming sasakyan pag Saturday, Sunday kasi mas lalong busy yung mga tao kasi punta sila sa mall, punta sila sa labas, tapos punta sa simba sila. So, pag ordinary days, Monday to Friday, gano'n, yung mga tao, sa rush hour lang siya, maraming sasakyan. Tulad ng mga bandang alas 6, alas 8, alas 9, ganyan. Maraming sasakyan tulad na ito situation. Pero pag mga ganito, the whole day, pag Sabado at Linggo, mas maraming nasakyan kasi halos sa mga tao lumalabas. Kasi yun lang ang pakante So, usually yung mga tao, trabaho doon sa downtown. Itong area namin, parang almost from kilometer 0, papunta dito sa amin is almost 7 kilometers. Ganun kalayo yung bayan. So, kung sa jeep ka, mga 30 to 45 minutes maybe hanggang doon sa kilometer 0. So yan yung araw-araw namin na balik-balik office bahay. Pero yung office namin nasa middle lang siya, nasa City Coliseum. So malayo naman natin sa kanila yung downtown. Ayan, ito ang area namin.
Tulad yan, mga shuttle van na ito, parang private kasi. Usually ganyan yung nagbabiyahe sa north o sa south, papunta sa mga munisipyo. Tapos may terminal lang yan sila doon sa Erawan area. Doon sila nagtiterminal. So from the city, for example, doon kayo sa hotel nyo nakatira sa bayan mismo, pag pumunta kayo ng south area ng Palawan, so pwede kayo mag-mall pick up, mag-tricycle or back ride papunta dito sa Erawan area sa may terminal na shuttle makakas. Or pwede naman kayong magpasundo shuttle bus doon kung saan kayong hotel naka-stay. So ito na yung papasok sa amin. So dito na lang muna kasi medyo makikita na yung aking kung saan ako nakatira. So bye-bye.